Umpisa ang eksena habang ang batang si Ayaka ay pinaalalahanan ng kanyang ina na humihingi ng tawad na kailangan niyang sumunod sa sinasabi ng lalaking mag-aalaga sa kanya mula ngayon. At makikitang umalis si Ayaka kasama ang lalaki habang ang kanyang mga magulang ay abala sa pagbibilang ng pera at tila wala nang pakialam sa kanya. Lipat ang eksena habang ipinakilala ng lalaki kay Ayaka ang tinatawag na Red, isang likido, at sinabing maging mabuting magkaibigan sila nito. Subalit matapos i-inject ang Red kay Ayaka, nakaranas siya ng matinding sakit at araw-araw siyang sinailalim sa ganitong eksperimento. At habang tumatagal, ang lahat ng tao sa paligid niya ay unti-unting nagiging kakaiba at isa-isa silang namatay. Inalala rin ni Ayaka kung gaano katakot-takot ang kanyang karanasan, na naisip niya pang mas mabuti pang mamatay na lang din siya kaysa magtiis pa. Subalit biglang may lumapit sa kanya na isang batang babae na nagngangalang Coco at ipinakilala ang sarili. Naalala ni Ayaka na kahanga-hanga ang pagkikita nila ni Coco na nakakayang umiti sa kabila ng impyernong dinaranas nila at dahil doon, natuto rin siyang tumawa kasama si Coco. At sa kabila ng araw-araw na paghihirap, nakaya nilang magtiis sa pamamagitan ng pagsandal sa isa't isa. Ngunit ang munting kasiyahan na yon ay mabilis na natapos ng iniutos ng isang lalaki na paghiwalayin ang mga subjects batay sa dosage level, ang control group sa kaliwa at ang experimental group sa kanan. At makikita si Ayaka at ang pagkakahiwalay nila ni Coco. At agad inihagis niya ang kanyang jacket kay Coco, sumisigaw na isuot niya ito palagi at nangangakong hahanapin siya muli. At habang nakatingin sa bigla si Coco kay Ayaka, ngumiti siya bilang tugon. At ilang taon ang lumipas, inilipat si Ayaka sa bagong silid at nagulat nang makita si Coco doon. Hinawakan niya si Coco, nakangiti at masayang sinabing hindi niya inakalang magkikita pa sila. Ngunit iba na si Coco at di na siya maalala nito na ikinagulat ni Ayaka. Subalit mumiti si Ayaka kay Coco at sinabi na siya ay isang taong nais maging kaibigan niya. At sa isip ni Ayaka, inalala niya kung paano siya iniligtas ni Coco at ngayon ay nangangako siyang poprotektahan si Coco. Magkasama nilang nalampasan ang impyerno noon, ngunit nagsimula ang panibagong hirap. At habang sinuri sila ng isang lalaking nagsabing ang isa sa kanila ay pisikal na hindi matatag at ang isa naman ay emosyonal na hindi matatag. Naalala ni Ayaka na maaari siyang itapon anumang oras kung hindi niya matugunan ang mga inaasahan, ngunit nagpasya siyang magpatuloy hanggat kasama niya si Coco. At naalala ni Ayaka ang masasakit na salitang ibinato sa kanya ng iba na nagpapaalala ng kanyang mga pagkukulang at pagdanas ng matinding kahihiyan. At kasunod nito, naisip niya si Suhyok na nagpahayag ng simpatsya, sinabing alam din niya ang pakiramdam ng itapon pagkatapos ibigay ang lahat at ang sakit ng pagkawala ng isang malapit na kaibigan. At naalala rin niyang inialok ni Suhyok ang kanyang dugo upang tulungan siya. At sa kasalukuyan, habang malabo ang kanyang paningin at nakatingin kina Suhyok at Coco, napagtanto ni Ayaka na, sa kauna-unahang pagkakataon, may isang tao, ang kanyang kaaway, na tunay na nakaunawa sa kanya. At inalala rin ni Ayaka ang kanyang nakaraan, tinatanggap na maraming beses niyang nadungisan ang kanyang mga kamay para mabuhay at madalas na hindi niya magawa ang alam niyang tama. Hinarap niya si Suhyok at sinabing makinig ng mabuti. At habang unti-unting nawawala ng lakas, bigla niya itong hinalikan at nagpasalamat ng may ngiti. At pagkatapos, humarap siya kay Coco, iniabot ang kamay at sinabing huwag itong umiyak at nangakong lagi pa rin silang magkasama. At unti-unti nang naging abo si Ayaka, iniwang lubos na nagdadalamhati si Coco na umiiyak at sumisigaw sa sakit. Umpisa ang eksena habang umiti si Katerina, kinukutya ang sakripisyo ni Ayaka, sinasabing sinayang nito ang buong buhay kakasuporta sa isang kaibigan, para lamang mamatay dahil sa kanya, at tinawag itong walang saysay na paglaban. Hinimok niya si Suhyok na sumama sa kanya, at nangakong magiging mabuti ang pagtrato niya rito, hindi tulad ng sa iba. At agad sumagot si Suhyok ng, naiintindihan ko, ngunit iniisip niya si Ayaka, na pagtatanto kung ano ang dapat niyang gawin. Naiinis si Katerina at nagtanong kung kinakausap niya lang ba ang sarili niya. At biglang nagsalita si Coco, nagmamakaawang ibalik si Ayaka. At galit na inatake ni Coco si Katerina, ngunit mumiti lamang si Katerina at kalmadong hinintay ang pag-atake. Subalit biglang nagkaroon ng pagsabog na ikinagulat ng lahat. At napagtanto ni Suhyok na Vatican ang nasa likod nito at nagtaka kung dumating na nga ba sila. Mabilis niyang sinigawan si Mirror, binabalaan na hindi kaaway si Coco at magkakampi sila. Ngunit nagulat siya nang makita ang isang bala at agad na umiwas. At biglang nagsalita ang isang bagong karakter, na mamanghang sinabi na ang dami palang mga vampira roon. At buong kumpiyansang idineklara na lilinisin niya ang lahat ng mga ito, at kinutya ang tapang ng mga umatake sa hotel ng Vatican. Subalit tumawa si Katerina at hinangaan ang kanilang kapal ng mukha, sabay kutya na nagdala pa sila ng maraming papet para sa kanya. Pagkatapos, nagpakawala na nga siya ng makamandag na usok ng ahas. At agad na binalaan ni Suhyok ang lahat na pigilan ang paghinga, ipinaliwanag na ang paglanghap nito ay magdudulot ng paralisis o gagawin silang alipin ni Katerina. At habang pinipigil ng lahat ang paghinga,
Isang ahas ang sumugod sa bagong karakter, habang kinukutya ni Katerina kung paano niya haharapin ito. Subalit mumiti lamang ng may kumpiyansa ang bagong karakter habang sumusugod ang ahas ni Katerina, ngunit natigil ito sa harap ng protection niyang barrier. At mabilis siyang umatake, na nagdulot ng pagsabog at agad na naputol ang ulo ng ahas na bumagsak sa lupa. Gulat si Suhyok sa lakas ng bagong karakter at nagkomentong kayang-kaya niyang harapin ang mga ahas. At bigla niyang napagtanto na nawala na si Katerina at napansin niyang wala ng lason sa hangin. Nangangamba ang bagong karakter at nagtanong, umiiyak, sa kanyang mga kasama kung saan kaya nagpunta si Katerina. At habang sinusubukang pakalmahin ng isang sundalo ng Vatican ang bagong karakter, iminungkahi ni Suhyok na maaaring nagtago at tumakas si Katerina sa ulo ng pinugot na ahas. At agad naman nagpasalamat ang bagong karakter at iginiit na kailangan nilang habulin si Katerina agad, ngunit may balak siyang gawin bago iyon. At agad maramdaman ni Suhyok ang paparating na panganib, agad niyang hinila si Coco at nagtago habang nagsimulang paputukan sila ng mga sundalo ng Vatican. Habang sinabi ng bagong karakter kay Suhyok na papatayin niya ito nang walang sakit dahil isa siyang mabuting vampira, kaya sumigaw si Suhyok na hindi siya kaaway at kakampi rin siya ni Mirror. Subalit habang nakangiti at naghahanda sa pag-atake, sinabi ng bagong karakter na hindi nakikipagnegosasyon ang Vatican sa mga vampira at natawa sa sinabi ni Suhyok na kakampi niya si Sister Mirror. Napagtanto ni Suhyok na baka hindi pa alam ng Vatican ang tungkol sa kanilang alyansa, kaya nagpa siyang patunayan ito sa pagsabi ng Room 1701 at ipinaliwanag na doon siya nakatira kasama si Mirror. At agad na natigilan ang bagong karakter, gulat na sumigaw na si Mirror ay nakatira kasama ang isang lalaki at tinanong kung gaano nakatagal. Dagdag pa ni Suhyok na nakasuot si Mirror ng itim na underwear ngayon na lalong ikinagulat ng bagong karakter at nagdulot ng pagdurugo ng kanyang ilong sa gulat. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.